natatakot akong umuwi, ayokong dumanak ang dugo. Kasi kung sasalubungin mo ako ng Amuraw sa airport, ng mga iglesia ni Manalo, daing miyembro ng dating daan eh. Baka ang airport ay mapuno sa miyembro pagbabalik ako eh. Bakit? Maglalabing-apat ng taon akong wala sa Pilipinas. Mismo ang mga naarestong gunman ang nagturo sa utak daw sa pagpaslang kay General Pino Nueva Ecija Mayor Ferdinand Bote, isa umanong contractor na nagngangalang Christian sa Kilabon. Isiniwalat daw ito ng umaming gunman na si Florencio Suarez sa kanyang judicial affidavit. Based on the statement of Florencio, tinawagan siya, I think a week or 2 weeks before. Tumawag si Christian sa kanya. May problema daw siya. Gun for hire mga to. Nagmula raw ito sa away sa kontrata para sa pagsasagawa ng Minalungaw National Park sa General Pino Nueva Ecija na nagkakahalaga umano ng 96 million pesos. Magkalaban daw sa bidding sina sa Kilabon at Mayor Bote. The project napunta po sa Port Right na kay Christian nga po yun. Ang statement ni Christian sobra na yung ginigipit sila ni Mayor dahil nga siya project it's inside General Pino. 25,000 pesos daw ay binayad kay Suarez na kumuha raw ng isa pang gunman na si Robert Gumatay. Sumuko rin sa Arnold Gamboa na umaming nagmamaneho sa kotseng sinakyan ng mga patakas na suspect. Ang getaway vehicle nakuna ng CCTV footage na ibinigay sa GMA News ng isang source. Pumasok sa compound ng Iglesia ni Cristo. Yung si Arnold Gamboa, si architect, taga doon, malapit lang sa kapilya ng iglesia. Second, karamihan dito sa nakikita nyo are members ng Iglesia ni Cristo. That's why we are in close coordination with the administration of the Iglesia ni Cristo. Pati ang tinukoy na spotter ng grupo na si June Fajardo nakita rin pumasok sa INC compound. Pinaghahanap ng pulisya si Sakilabon ang spotter umano nilang si June Fajardo at 3 di pa kilalang suspect. Once na-file yung kaso, we'll be filing a whole departure order also against him para hindi siya makalabas ng bansa. We're not discounting the fact na meron pang mas mataas pa doon kay sino yun? Christian. Jessica, kasong murder yung isasampa ng pulisya laban sa mga suspect na ito. Samantala, lalo pa raw pinaiigting ang kanilang oplan na sita, pati na rin yung kanilang mga oplan na checkpoint para makatulong daw sa pagtunton sa mga suspect na at large pa rin hanggang ngayon. Jessica? So Maris, at this point, masasabi ba ng PNP na matibay ang ebidensyang nakalap na nila? Solid na yung mga affidavits o yung mga statements ng mga taong nagbigay ng impormasyon sa kanila? Yes, Jessica, sinasabi ng pulisya ay airtight na raw yung kaso nila. As a matter of fact, ready for filing na raw yung murder case na ito. Kung hindi man ngayong araw ay hanggang bukas daw ay isasampa na nila yung murder case laban dun sa mga suspects. Ang sinasabi sa atin, Jessica, ng PNP, bukod dun sa mismong judicial confession, yung pag-amin nitong sina Suarez siya ni Gumatay, pati na rin yung pagsuko mismo nitong driver ng getaway vehicle na si Gamboa, ay meron daw mga forensic evidence o physical evidence, kabilang na dyan yung mga baril o yung mga armas na nakuha na tumugma raw yung mga bala dun sa nakita dun sa crime scene. At meron din daw, syempre, nakuha rin yung getaway vehicle mismo na ginamit ng mga suspect dun sa kanilang possession. And of course, yung identification ng mga witnesses ay kabilang din dun sa mag-bolster dun sa, or mag-strengthen dun sa case against these suspects, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz. At naalala ko nga po pala, kapatid na Bularan, merong mga tumatawag sa atin, napakarami na po ng mga kababayan nating Muslim, at nagkakaisa po sila ng itinatanong.
na yun daw po bang nakikita nilang mga karatula na ang dating daan, kung yun din daw po ba yung grupo ni Eliseo Soriano. Nanonood po sa atin ang mga kababayan nating Muslim, yun din po yun. Kaya pag may nakita kayong karatula na ang dating daan, dito sa Metro Manila, may mga building po sa mga probinsya, ang dating daan, yun din po ang grupo ni Eliseo Soriano. Kaya maaari po niyong puntahan din yun, mga kababayan Muslim, sapagkat may mga bigla ang pagbisita doon si Eliseo Soriano at saka si Mel Magdaraog at baka bigla niyong matiyempuhan, makausap po. Ngayon, kung gusto niyong makatiyak po kayo na talagang si Soriano ay naroon po sa lugar na yon, Apalit, Pampanga po, pwede po niyong puntahan. Ano po, sa Apalit, Pampanga, at gaya po ng inyong makikita sa inyong TV screen, ito pong North Luzon Expressway, tuloy-tuloy po yan. At pagdating po doon sa San Simon exit, opo, ulitin ko, kakanan po kayo, gaya nakikita nyo sa mapa, tapos po, pakaliwa kayo, iibabaw kayo sapagkat yung ilalim yung North Luzon Expressway, tuloy-tuloy po yun. At doon sa pinakadulo, dead end po yun, MacArthur Highway. Huwag po kayo sa kanan. Kakaliwa po kayo going to Apalit. At bago po dumating sa bayan ng Apalit, nasa kaliwa po noon, ang laki-laki po, ADD Convention Center. Naroon po si Eliseo Soriano at ang kanyang mga manggagawa. Sa pahayag na rin mismo ng Iglesia ni Cristo, may 7 hanggang 9 bilyong piso ang ginastos umano sa pagpapatayo ng Philippine Arena, pinakamalaki sa buong bansa. Pero ayon sa isang dating ministro ng Iglesia ni Cristo, hindi nararapat ang ganitong uri ng pagnenegosyo ng kanilang pamunuan. Hindi naman yung para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi ginamit nga sa mga negosyo. Makikita ninyo na aarkilahin para sa basketball, panonood ng boxing ni Pacquiao, di po ba? At ang lalong masakla po doon ginagawa ang mga mahahalay na mga konsyerto na mga naka-underwear lang yung mga performance. Nagtataka si Yuson sa umano'y pagbenta ng pamunuan ng INC ngayon sa mga ari-arian at lupa na pag-aari ng simbahan na hindi raw ginawa noong panahon ni Eranio K. R.D. Manalo, ang pumanaw na pangalawang executive minister ng Iglesia. Napili umano ang mga pag-aari ito mula sa perang donasyon ng mga miyembro ng INC. Ayon na rin sa mga dokumento mula sa Housing and Land Use Regulatory Board at Land Registration Authority, naka-joint venture na Iglesia ang isang malaking construction company sa Fort Victoria, isang marangyang condo building sa Bonifacio Global City sa The Fort, Taguig. Matapos matayo ang building, ayon kay Yuson, pinagpili umano ito. Ang dating lupa ng INC sa may Libis, Quezon City ay pinagpili na rin sa isang malaking mall. Ang prime commercial lot na pag-aari ng simbahan malapit sa mga bagong hotel casino sa Parañaque, binenta na rin umano. At ang mga naglalakihang mga lote ng iglesia sa Antipolo City, binenta na rin. Kung susumahin, bilyong-bilyong piso ang halaga ng mga ari-ariang ito. Hindi po panuntunan ng mga iglesia ni Cristo o ng organisasyon na magbenta ng ari-arian. Sapagkat ang pagbebenta ng ari-arian ay nagpapakita ng kawalan na ng pondo ng iglesia. Bakit hindi po nagbebenta ng ari-arian ng Iglesia ni Cristo mula pa sa panahon ng kapatid ng Felix Manalo hanggang sa panahon ng kapatid ni Eranio Manalo? Hindi po kainamin. Nagtataka si Yuson kung saan napupunta ang pondo ng iglesia mula sa mga koleksyon sa simbahan, maging ang pinagbentahan ng mga ari-arian. Si Yuson ay malapit na advisor ni Angel Manalo, tiniwalag na kapatid ni Iglesia Executive Minister Eduardo Manalo. Mismong pagpapapintura, inihihingi mo sa bawat miyembro. Ilang galon sa iyo, ilang galon sa ganito. At mismong yung magpipintura noon, ang bayad noon sa labor, inihihingi rin sa kapatid. Samantalang noon, hindi ginagawa rin sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman direktang tinugon ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang tanong namin tungkol sa mga ari-ari ang pinagpili umano. Pero ayon kay Edwil Zabala, tagapagsalita ng simbahan, hindi totoo ang mga panibagong paratang na ito. At mali umano ang mga konklusyon na pinipilit ng kampo ni Yuson. Mapagdin lang umano ang naturang mga aligasyon. Pero ayon kay Zabala, pinagdadasal pa rin nila ang kaliwanagan ng lahat. Henry Omaga Diaz, ABS-CBN. Expose ng isang vlogger. Naghihirap po ang ating taong bayan. Halos hindi na makabili ng bigas.
Yung ating mga mamamayan na mahihirap hindi na makabili ng bigas. Halos yung kanilang kain halos ayaw na nila maglagay ng bigas sa kaldero para lang hindi maubos yung bigas. Ayaw na nila maglagay ng bigas sa kaldero para lang hindi maubos yung bigas. Naman kong mga kababayan, ito po bakit po ang unang inintrada ko ay reliyon. Base po sa ating nakalap na impormasyon, yung bodega po na yan na pinasok dyan sa Bulacan ay malapit po sa Philippine Arena na pagmamayari ng Iglesia ni Cristo. Pagmamayari ng Iglesia ni Cristo. Ito, tatapatin ko na kayo ka George, pasensya ka na. Nakiusap ka sa akin na huwag natirahin ng Iglesia ni Cristo dahil etc. etc. Pero sa nakikita ko ngayon, dahil talagang titirahin ko itong reliyon ninyo. Mga hinayupa kayo dyan sa INC. Mga wala kayong magawa, mga wala kayong modo, mga hayop kayo, mga demonyo kayo. Ito pang nagmamayari dito ay mga INC po. Tinatago nila yung mga bigas. Tinatago nila yung mga bigas. Saka anong kaparaanan? Meron po tayong informante. Ayan po, nakikita nyo sa screen. Yan po yung aking informante na nagsasabi sa akin dito ng mga pangyayari. Yan din po ang informante ng ating DILG Secretary, Benjamin Abalos. Talagang nagigigil ako sa ginagawa. Naghihirap po ang ating taong bayan. Halos hindi na makabili ng bigas. Yung ating mga mamamayan na mahihirap hindi na makabili ng bigas. Halos yung kanilang kain halos ayaw na nila maglagay ng bigas sa kaldero para lang hindi maubos yung bigas. Samantalang yung higanteng reliyon na to, putang inang ito, mga putang inang nyo dyan sa INC, mga hayop kayo, naghihirap yung taong bayan. Samantalang tayo, tinatago ninyo, mga hinayupa kayo dahil malakas kayo sa custom. Marami sila, malakas sila sa custom pero hindi lahat ay kaya nyong bilhin, kaya nyong takutin, kaya nyong anuhin. Para sa akin, reliyon na to na walang magawa sa buhay, puro kasamaan. Kailan ba kayo matututo dyan sa INC na gumawa ng kabutihan sa kapwa ninyo? Kailan kayo magiging totoo sa sarili ninyo? Muli ng maraming mga bigas. Nung nakarating na dito sa Pilipinas, tinago. Ang ginawa, nilagay sa sako ng Pilipinas para sabihin na yung mga bigas na yan hindi galing sa ibang bansa, dito pa rin sa atin. Pero sa mahal na presyo. Para patunayan ko sa inyo na Iglesia ni Cristo may-ari dito, ayan po, makikita po sa ating screen. Kitang-kita po sa sako. Alam naman natin yung logo o yung bandila ng Iglesia ni Cristo na nagpapakilala ng Iglesia ni Cristo tulad ni Kibuloy, nagpapakilalang anak ng Diyos, pero demonyo, hayop. Mga kababayan, grabe kayo. Diyos sa pamunuan ng INC, ginagamit nyo yan para propaganda, para pangpaano sa inyong pangalan. O diba? Po ang mensahe sa atin dito ng ating pinagkakatiwalaan na informant. Hindi ko na po alam. Grabe, ganun na ba talaga talamak pati ang bigas na para sa Pilipinas ininegosyo nyo ng mahal? Papatayin nyo ba talaga yung mga mahihirap dito sa ating bansa? Ay yung mga hinayupak na mga mayayaman? Sasadyain nyo ba talaga na maghirap itong ating bansa? O tao pa ba kayo dyan sa INC? Ha? Wala kayong pinagkaiba sa mga kulto. Mga santambak kayo ng mga inutil. Mga santambak kayo ng mga sinungaling. Dati hindi ako nakikinig sa mga pastor Hindi ako naniniwala sa mga... Pero ngayon naniniwala na ako. Santambak kayo ng mga dyan, mga inutil. Mga santambak kayo ng mga mapagpanggap na mga mababait na reliyon. Pero mga pala kayo. Hindi man lang na-advise ng inyong admin dyan sa INC na huwag natin ganunin kasi Iglesia tayo ni Cristo. Dapat maging tayo. Matulungin tayo. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Kayo mga INC. Lahat ng kahayupan ninyo, kasamaan ninyo, may katapusan ninyo. Kababayan, parang wala na talagang magagawang matino itong INC. Naglalakihan lang yung simbahan nito, nagkagandahan, pero yung mga puso nito. Doon na lang ako sa simbahan na simple, maliit, pero totoo yung nangangaral at totoo yung mga tagasunod. Kung titignan nyo, halos lahat na lang gumagawa ng kasamaan dito sa ating bansa, puro Iglesia ni Cristo. Puro Iglesia ni Cristo. Yan ang gamit nyo yung pangalan ng Iglesia ni Cristo. Pero saan tampak na mga demonyo kayo? Kaya kayo mga Iglesia ni Cristo, magsialis na kayo dyan. Wala kayong makukuhang mabuti dyan. Anong purpose ninyo? Anong purpose ninyo? Para pag naghihirap na, balita ko, pag naghihirap na daw talaga, kanila ilalabas yan para magmukhang mabuti itong Iglesia ni Cristo. Para sabihin ng mga tao, ay ang galing. Mo strategy nila. Walang pinagkaiba kay Kibuloy. Walang pinagkaiba kay Kibuloy. Isipin mo, yung nababasa mo sa internet, alam mong nakasisira ng pananampalataya mo, itutuloy mo pa bang basahin yon? Ay, hindi. Sapagkat anong mangyayari sa'yo, baka ikaw ay maakit noon. Ano pong panganib noon? Ang panganib noon, laban na yung sa iyong tinanggap na pananampalataya.
dong, I know you can hear me. Open up the door, I only wanna play a little. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door, I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. It's already too late for you to try and run away. I see you through the window. Our eyes line up together. I can sense your horror. Though I'd like to see it closer. Ding dong, here I come to find you. Hurry up and run. Let's play a little game and have fun. Ding dong, where is it you've gone to? Do you think you won? Our game of hide and seek has just begun. I hear your footsteps bumping loudly through the hallways. I can hear your sharp breaths. Hindi ka, wala ako dyan. Dahil natatakot akong umuwi, ayokong dumanak ang dugo. Kasi kung sasalubungin mo ako ng amuraw sa airport, ng mga iglesia ni Manalo, daing miyembro ng dating daan eh. Baka ang airport ay mapuno sa miyembro pagbabalik ako eh. Bakit? Maglalabing-4 ng taon akong wala sa Pilipinas. Kaya ayokong umuwi eh. Nami-miss ko po ang mga taga-Apalit. Kaya hindi ako makauwi. Ayokong dumanak ang dugo. Kasi yung mga iglesia ni Manalo, popular yan. Marami ng kaso yan. Popular sa pagpatay ng kapwa. No? Napakaray record.
nasira na po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Kung paano yung hinangaan nun, ngayon po, nakita nyo, napakarami ng anomalya, napakaraming mga tiwali na ginagawa po ngayon sa Iglesia. Yung po ang ayaw po namin. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door.